Burol at nangangatog sa galit ang babaeng ito na buong lakas na pinagbabato at pinagahampas gamit ang bangkitong gawa sa bakal ang isang puting sako. Baka yung tubo niya maano pa sa'yo. Ang laman kasi nito ang salaring umatake sa kanyang kapatid. Isang kobra. Marami ang umalmak sa malagim na sinapit ng isang Philippine cobra nung patayin ito matapos itong makatuklaw. Ang babaeng galit na galit sa video, si Rosalinda, na ang pamilya taga-Paniki sa Tarlac. Hindi ko na po na yung sarili ko. Galit, sama ng loob. Ayun po yung naramdaman. Kaya kung ano po yung nadampot ko, ayun na lang po yung naiyan ko dun sa ahas. Ang kapatid kasi ni Rosalinda na si JR, natuklaw ng ahas. Mga 10:30 ng gabi, doon sa tapat po ng pintuan namin, lumabas siya doon para umihi. Nakatuklaw siya ng ahas, naapakan daw. Si JR, agad nilang isinugod sa ospital. Nahihilo na daw siya kasi lumalabo na daw yung mata niya. Yung mga mata niya po, pumipikit na po daw. Tapos yung lalamunan niya po, natutuyo na po daw. Hindi niya na po daw kaya. Sabi ko, anak, kayanin mo yan. 10 minuto lang, narating na nila ang ospital. Ang problema, walang anti-venom sa unang pinagdalhang ospital kay JR. Ang pinakamalapit, nasa 20 minuto pa ang layo. Agad nila itong itinakbo doon. Pero pagdating sa pangalawang ospital, Dead on arrival na nung late na po sa oras daw, sabi ng doktor. Hindi ko po kaya tingnan ng matagas. Sabi ko, makakarating na tayo sa ospital. Konting oras lang. Hindi ko pa lumaban. ang kapatid ni JR na si Rosalinda nasa Isabela nung nangyari ang lahat. Hinahanap niya daw po kami. O yung tanong pa rin siya nung tanong kung kailan kami uwi, bakit hindi kami umuwi. Ang sobrang sakit po yung hindi ko man lang po siya nakasama, hindi ko man lang po siya nakausap. Sobrang sakit po yung makikita mo yung kuya mo nakalagay na sa kabaong. Mga namamatay sa kagat ng cobra, mostly 4 to 6 hours ang inaabot nila. Pero may mga kaso na as fast as 30 minutes. Yung laso nun ay tinatamaan yung tinatawag nating neuromuscular junctions. Ating diaphragm, tumitigil yung paghinga dahil hindi makaandar yung muscle. Last year lang, meron na rin natala na isang babae na matanda na tinuklaw din ng cobra dyan sa malapit din doon sa pinangyarihan nito ngayon, namatay din yung matandang babae yun. Hinala nila ang tumuklaw sa matanda at kay JR, iisa. Baka meron pang ulit na mangyayari na makakagat na mamamatay. Pinapangamban ko po na baka mamaya may mga ahas pang lumabas at magbuwis uli ng buhay. Kaya humingi sila ng saklolo sa 2 dekada ng snake hunter sa kanilang probinsya. Si Rex Malyari na mas kilala sa tawag na Rex Tuklaw. Halimbawa, nakakita po sila ng ahas na pumasok sa mga bahay, yun. Tatawagin po kami. Kinabukasan, matapos ang libing ni JR, si Rex, kasamang iba pang mga lalaki, hinanting na ang cobra. Una nila itong hinanap sa loob ng bahay. Pinagbubungkal nila ang simento sa sahig at saka inilawan ng flashlight sa pag-asang baka doon naglulungga ang ahas. Pero wala roon ang cobra. Hanggang...
Dinadaanan po nila ng tubig na gano'n, papunta doon sa kung saan po nakagat, malapit sa pinto. O doon po parating yung ahas. O, padaan. Ayun na, papunta na dito. Padaan. Ayun. Ang kobra nakita nila sa gitna ng mga piraso ng yero. Malapit lang kung saan natuklaw si JR. At saka nila ito isinilid sa puting sako para sana i-turn over sa mga otoridad. Minsan po kasi tatawag yung mga DNR kung kailangan namin magpapakawala. Hinala nila ang hinanting na kobra at ang tumuklaw kay JR iisa. Saktong nakaabang naman ng mga oras na yun si Rosalinda na hindi na napigilan ang bugso ng kanyang damdamin. Baka yung tubo niya maano pa sa'yo. Matapos mapatay, sinunog nila ang ahas. Pero sa kanilang ginawa, may mga umalma. Hindi tamang patayin ng ahas. Grabe naman. Bakit kailangang humantong sa pagsunog? Nakakalungkot na pinagbubuntunan ng galit yung hayop. Pwedeng extremely aggressive o pwedeng by their very nature, magtutuklaw, kakagat, allow them to live their lives. Karapatan din naman nilang mabuhay sa mundong ito. According to the last IUCN assessment noong 2021, near-threatened ang Philippine cobra natin. Pero ngayon, marami tayong mga sightings kasi breeding season nila. So naglalabasan sila at naghahanap ng kanilang mate. May kaukulang parusa po dyan pagka pinatay yung mga wildlife na yan. Mula 5,000 hanggang 5 million at yung pagkakakulong naman po from 1 month to 8 years. Hindi pa namin nakalain na susunugin pa nila doon sa gilid. Sobrang galit nila. Hindi namin maawat. Hindi po nila alam yung pinagdaanan namin dahil sa ahas na yan. Kulang pa po. Kasi buhay ni kuya ko hindi na may babalik. Hindi man nabawasan yung sama na loob ng sakit na naramdaman namin yung napatay namin yung ahas. Hindi man lang naranasan ng kuya ko magkaroon ng sariling pamilya. Kami ay nananawagan dun sa ating national government. Magkaroon siguro ng antivenom na nandito lang sa malapit sa amin. Nakaraan mo may likwat, otot karadong mong meko. Sayang anak, di tayo nagsamang na matagal, siniwan mo na kami. Bakit hindi niya tinagtagan yung loob niya? Ang duwag-duwag niya kasi sa ahas lang nagpatalo siya. Ano nga ba ang mas makamandag? Tuklaw ng ahas o puot ng tao? Naging laman siya ng balita taong 2016 kahit kasi siya'y nabugbog at sugatan, nagawa pa rin niyang rumampa sa harap ng media. Makalipas ang 8 taon, comeback is real para sa beshing si Diwata na focus na raw ngayon sa kanyang business. Sa lahat na siguro ng nasapak at nasaksak, siya lang ang nagawa pa ring maging poised. Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. Ang beshi na nag-trending taong 2016 na kahit pa may gasa sa gilid ng kanyang mata at sugat sa kanyang kamay, nagawa pang rumampa ala Miss Universe. Siya si Diwata, nasangkot sa gulo matapos sawayin ang dalawa niyang kakilala na nahuli di mano niyang gumagamit ng droga. Ang isa sa mga ito, kinater siya. Minsan nahuli ko silang nagpa-fadation doon sa ilalim ng tulay, kung saan ako nakatira. Bagay kayo sa kulungan kasi mga kriminal kayo. Ginawa mo sa akin, ang ganda-ganda na mukha ko, sinira mo. Kamusta na nga ba ang nagreyna sa selda? Bring it on! 2024, si Diwata rumarampa pa rin ngayon. Pero hindi na sa presinto. Welcome to Diwata Paris Overload.
kundi sa sarili na niyang pares business dito sa Pasay City. Tara, kain tayo. Ilang kaldero na yan ngayong araw? Ay naku, sobrang dami na. Siguro mga pang-siyam na to, no? 8, mga ganyan. Pag nag-underize ka, ang gagawin mo pag nagbayad ka na, kuha ka na lang ng kuha, sabaw, kanin. Laman lang po ang hindi andi. Ayan, ito po yung bahay ko dati. Dati po, dito po ako nakatira. Kaluluwas lang daw noon ni Diwata ng Maynila mula Samar nung naging laman siya ng balita. Ito po yung bakas, yung piklat, yung sumira na maganda kong mukha. Ito mayroon pang natitira. At yung sa aking kamay mayroon dito. Hindi na masyadong kita. Ang mga nakabardagulan niya, napakawalan na raw ng mga otoridad. Nagkapatawaran na kami. Dating sumasideline si Diwata sa pagko-construction hanggang nagtinda rin siya ng kape, sigarilyo at candy. Hanggang sa may naipon na ako, bumili ako ng kaldero, bumili ako ng kalan, tapos nag-start na kami magpares. Maganda po ako sa afternoon. Libreng kiss lang po ako, kaya ko ibigay sa ngayon na libreng kiss. Ang dati madalas uminit ang ulo sa mga pasaway, ngayon naiinitan na lang sa dambuhalang kalderong kaharap niya araw-araw. Package ko na, unli rice ka na, may free soft drinks ka pa, unli sabaw ka pa, for only 100 pesos. Siguro yun ang nagustuhan ng mga tao kasi sulit talaga. Saktuhan lang yung kinikita. At wag ka, ang dating nakatira sa tulay, meron na ngayong disenteng tirahan. Simple lang pang bahay ko, pero ang laki po ng pasasalamat ko dahil at least dito kahit simple lang siya at sigurado naman ako na safe kaming lahat. Dati ang sasakyan ko bike lang, ay nakabili na ako ng sasakyan na talagang pinaghirapan ko talaga. Nakakatuwa. Napapanood namin sa Facebook, kaya sinubukan namin ni Mrs. kumain dito. Balikan namin ang tropa ko. Kapag nakanin na po. Feeling ko nga, akong dinadayo, pangalawa na lang yung tinda ko. Caught on camera naman sa CCTV taong 2016 ang insidente ng pananaga sa barangay E. Rodriguez sa Quezon City. Sa simula, makikita muna ang isang lalaki na nakaupo habang nilalaro pa ang isang bata. Nang walang kung ano-ano, nilapitan siya ng isa pang lalaki at inambahan siyang iitakin. Pero ang balita tungkol sa pananaga, imbes na ikaalarma ng mga netizen, napagkatuwaan pa. Kita yung CCTV, talagang tinagayo. No? Malakas po yung guardian angel ko sa likod. Nakita ko, ginanon mo eh. Saan tumama yun? Hindi, baliktad yung baliktad. Kabaliktad. Nakabaliktad. Baliktad. Ginaya ko lang si Bato sa'yo, binaliktad yung talim. And Bogs, a meme was born. Naaalala niyo pa ba ang lalaking binansagang si Pinoy Batusay? Makalipas ang 8 taon, dumayo kami ng Morong sa Rizal para kamustahin si Valentino. Mula raw nung siya'y nag-viral, niyakap na niya ang pagiging Pinoy Batusay. Katunayan, bago ang interview sa kanya ng aming team, si Valentino, eto, ipininta pa ang kanyang alias sa t-shirt. At saka isinuot para raw in character siya. Japan character ng ano yan eh. Warrior yan eh. Kenshin Himura, alias Batusay. Lagi pinapanood yan eh. Ayaw niya nang pumaslang, kaya binaliktad yung talim. Kaya ginaya ko, para hindi ako makapaslang. Best friend daw talaga niya ang lalaking muntik na niya noong mataga. Sabi kami kumakain, saan siya pupunta, magkasama kami. Ninong nung anak ko lalaki. Hanggang nagkasulian ng araw sila ng kandila nung nagkaroon sila ng pagtatalo. Nagsumbong yung anak ng kumpare ko na itong asawa ko pinagbumutan niya. Bale, pinatawag kami sa barangay. Sabi ko, okay na to, para magkaayos na ng mabuti. Parang nakilala ko siya, hindi magandang paraan. Sabi ng mga bata, ay gagayahin ko siya. Parang body image yung ginawa ko, di ba? Kaya nagsisisi rin ako. Ang suot niyang t-shirt nung araw na siya'y nanaga, i-display ni Valentino sa kanilang dingding. Dating t-shirt yan, tapos pinutol ko na lang. Habang ang itak na ginamit niya. Ano sadya mo rito sa aking tindahan? Yung itak na ginamit ko doon sa... Ibinenta niya kamakailan lang kay Boss Toyo.
Kilala ko na to! Si Batusay! Yan! Si Batusay! Herald Sword. May talim eh. Hindi, pagtaga ako, biniligtad ko. Magkano mo ito binibenta ngayon? 30. 30 tayo. Alam mo, mahirap tumawag sa ganito kasi baka mamaya magganito. Oo, tayo mo na. Ilalayo ko muna. Kasi mahirap na. Or... Hanggang 25 pwede. Mataas to. Mataas. 16,000 last. Ayan na. Parang gitna. 16,000. Sige, sige. Okay. So, din maraming salamat na pasaya mo ako. Binenta ko lang kasi nung mga panahon, wala akong trabaho nun eh. Okay naman, nakatulong naman sa akin. Dadalhin niya sa museum niya eh. Kakaiba na yung mga dinadala dito. Samantala, ang lalaking tinaga ni Valentino na malakas daw ang guardian angel, Pandesal! kapitbahay pa rin niya, ang tindero ng pandesal na si Chris. Dahil nga doon sa kumari ko, kaya nag-away kami. Nasigawan ko yung kumari ko. Nakarating kay Tino. Kaya siyempre, kahit sino naman mag-ayos yung asawa. Wala na raw siyang masamang tinapay kay Valentino. Hindi ko na dinimanda yung kumpare ko kasi alam ko naman na dala lang ng galit niya. Hindi na ako tulad na dati, araw-araw magkasama kami. Ngayon parang ano na tuloy ako, nagdadalawang isip lagi na magagawin niya ulit. Pandesal! Ay, pre! Ikaw pa yan! Ay, tama. Malapit na pala, ano mo, pag-usapan natin yung dali mo. Taas kami sila. Sakto, break time, no? Walang masamang tinapay sa magkumpare, ha? Para ma-manage yung galit, we always have to think na tayo yung accountable doon sa actions. And yung galit, kinakailangan ine-express ito in a way na assertive. Sa totoo lang, lahat naman tayo nagagalit. Ganda-ganda na mukha ko, sinira mo. May sukdula ng ating pasensya. Pero sa oras na sa tingin natin, sasabog na tayo, mahalaga munang huminga ng malalim, kumalma, at baka maya-maya lang, makuha na uli nating tumawa. Marami ang naantig sa nag-viral na litrato ng isang lolo sa Naga City sa Cebu na labis ang paghihinagpis matapos mamatay ang alaga niyang kalabaw. Kahit pa yung mga sintigas ng balat ng kalabaw ang puso, tsak madudurog sa nangyaring ito. Isang matandang magsasaka, napaupo na lang sa gilid ng kalsada, umiiyak. Pauwi na raw kasi sila nung ang kalabaw na katuwang niya sa hanap buhay, bigla na lang bumagsak. Patay! Nung duman ko kanhuna ko sa kabaw ko, sakit kong dughan at luoy ko, pinangga ko kong hayaw. Kibaw ko to anang nangata, wa mapewaro ko pandike. Sama rito ko akong anak, mahal ko na buhi. Bakit ang kalabaw ni Lolo bigla na lang tumimbuwang at naghingalo? Nagsimula ang lahat nitong Miyerkules. Nabalitaan ng 68 anyos na si Lolo Andres na may libreng bakuna sa bayan para sa mga alagang hayop ng mga taga-Naga sa Cebu. Dagang yung dadong kabaw, gidahan ko, uli ko muanya, gidahan ko nga to. Kasama ang kanyang apong si John Mark, dinala ni Lolo Andres ang 3 niyang baka at ang kanyang alagang kalabaw para libre ang mga itong mabakunahan. Aparte bagas kabaw ko lang, kayag lawas kabaw ko. Pagdating sa bayan, sinabi nila sa amin, wala bang sakit? Sabi ko, wala. At dahil anya, wala naman ng mga itong nararamdaman, pinainom agad ang mga ito ng pampapurga at tinurukan ng bitamina. Wala pang isang oras matapos mabakunahan ang kanyang kalabaw, agad nang umuwi sina Lolo Andres. Pero habang nahuhuli sa paglalakad ang kalabaw kasama ng kanyang apo, nihunong ang kabaw, sig pangagho niya. Kalit ng kumrawag ni sayaw ang kabaw. Niya, nisinggit ko na tabang lo na ang kabaw nilubog. Dool si Lolo na mo. Pag abot ni Lolo, kabaw naghigda na, nagdugo ang iyang baba. At tibawan ko, gakos kong kabaw ko, at niluya. si Lolo Andres
Wala nang nagawa nung mga oras na yon, kundi umiyak. At tibawan ko, gakos kong kabaw ko. Ano, buhayan ko do, isog ko ito pala, patay ng kabaw ko, gakos kong kabaw ko. Mga higda ko, tinuuyan ko sa kabaw ko, sa idaro. Mga ito, mayroong diksus kabaw ko taon ko. Bawa ko ito ko, ano nga, di ko pindiksyon ng kabaw ko. May kinalaman nga ba ang naiturok sa kalabaw kung bakit ito namatay? Mag-isa na lang sa buhay si Lolo Andres. Ang kanyang 2 anak may sarili ng pamilya. Biyudo na rin siya. Kaya para buhayin ang sarili, kayod kalabaw daw siyang nagsasaka. Paggamay kong siguro daro, pila na kaktuig, wako ko, banibawag, pila na kaktuig. Ang katuwang niya sa pag-aararo ng bukid, ang kanyang kalabaw. Aduhan tuktuig kapin. Araw-araw, sinasaka ni Lolo Andres ang halos 1 hektaryang lupang ito para tamnan ng gulay at mais. Saro kabaw ang taon ko, idadaro taon to. Ibawap ko, maodangatan to, wa na kapandik kaya. Matapos ang maghapong pagkayod, kung tangan to lang ang kabaw ko, para di initan ba? Akong lawgan, igawas ko anong kaya na. Kanang di pa sa kaon, unong ganyan kabaw, pakaon yun. Hari, ang legir na pinanggap kong kabawa, ito abag sa bahon ko. Sama rito ko akong anak. Tinitiyak nga raw niyang malusog ang kanyang kalabaw. Kaya nung nabalitaan niyang may libreng bakuna para sa mga hayop, pinaturukan niya ito. Yun nga lang, mag-iisang oras matapos itong ma-injectionan, bigla na lang itong bumagsak at namatay. Mayroong diksus kabaw ko taon ko. Bawa ko ito ko ano nga, di ko pindiksyon ng kabaw ko. Sinubukan naming mag-imbestiga ang libreng injection na pag-alaman naming proyekto ng City Veterinarian ng Local Government Unit ng Naga. Yung vaccine na ginagamit namin is against hemorrhagic septicemia or in short, HEMSIP vaccine. Yun nagprotekta sa mga baka, kalabaw at saka kambing against yung sinisipon, yung limping. Pagka napatunayan na ang naging dahilan nga ng pagkamatay ng hayop ay dahil dun sa binigay na gamot o dahil sa bakuna, meron ditong tinatawag na actual damages. Yung value o yung halaga nung namatay na hayop, kailangan ibayad yun dun sa may-ari. Meron din tayong provision sa batas na kung nawalan din ng pagkakitaan, pwede rin yun na isama. Nag-uumpisa ako ng vaccinator since 2008. Walang nangyari. Ngayon pa ang nangyari na mayroong namamatay kabaw. Katunayan, ang mga alaga ng ibang mga residente na nagpaturok din nung araw na yon, masigla at buhay naman daw na iuwi. 2 beses ko na siya pinapagpagona. Malusog, di naman siya nagkasakit. Kanang wala man may nakita mga kanang mga nakasuway naman dyan, may mila naman dyan sa kada tuig na adyo ni siyang bakuna. Magpabakuna, yun mi, kay kanang param yun sa hayop. Pati ang 3 baka ni Lolo Andres na pinabakunahan din niya, hindi naman daw na paano. Kaya giit ng City Veterinarian, hindi ang bakuna ang dahilan ng pagkamatay ng kalabaw. Hindi totoo dahil sa vaccine. Hindi lang sila totoo nagsabi namin nga walang problema ang animal. Ingnan po ko, saan kabaw mo nga, kit ako nga, wala sakit ko, kita aglawas kabaw, sakit ko nga, 14 tambuka. Paliwanag ng City Veterinarian, posibleng meron ng iniindang sakit ang kalabaw, bagamat hindi naging halata ang mga sintomas nito. Pag natumba na yung kalabaw, may lumabas sa bunganga niya, parang blue-green exudate, parang may sipon sa ilalim ng katawan ng kalabaw. Hindi pa lang siya nagmanifest ng sipon sa labas. Walang gustong mangyari yun eh. Pakay namin is to have the farmers healthy animals. Kaya ginawa namin yun taon-taon. Isolated case lang yun. Rest assured, ang city government sa City of Naga, Cebu ay patuloy na mag-vaccinate. Huwag sana tayong matakot kasi binipiti din yung mga tao natin na malusog yung mga hayop nila na magamit nila sa pagbubukid sa kanilang mga bukirin. Samantala, ang alagang kalabaw ni Lolo Andres agad ding inilibing. Baol ako. Nari sakit. Kabaw ko nga, pinangga ko ito ng bawa. Sa aktor, pumatay ng kabaw, nagganay ang kaon ko papa. Awan ako na yung trabaho ito ang tayo idaro. Ako'y kwarta, palitag kabaw, palit ako na yung kwarta.
Tulungan namin yung naapektuhan na magsasaka doon sa Alpaco, si Mr. Andres Alimento, para bigyan siya ng bagong kalabaw. Nag-abot din ang aming programa ng financial assistance. Ang hindi alam ni Lolo, ang vlogger na si King Lux. Akin na kamay mo. Sa'yo na yan. Salamat po. Nakilalang namimigay ng kalabaw sa mga nangangailangan. Sige. Okay na ka. Kondisyon massage ka. May sorpresa para sa kanya. Bigas, grocery, para sa inyo, Tay. Salamat ko. Ano daw? Meron akong bibigay din sa'yo, Tay. 1,000, 2, 10,000, 20,000 pesos, Tay. 20,000. Salamat ko rin daw. Oo. Salamat mo. Gano'n ko, gracias, Ginoo. Meron ako sa'yo ibibigay, remembrance ko na lang, Tay, ha? Para sa'yo. Ito, abot ko muna sa'yo. Hawakan mo muna, Tay. Hawakan mo lang muna. Hawakan mo muna. Kalabaw, Tay, para sa'yo, Tay. Salamat ko nga. Nanay, grasya ang gihatag Ginoo. Masaya ako na nagkakilala tayo. Ang bigkis ng pagmamahal sa pagitan ng mga magsasaka at ng mga alaga nilang kalabaw hanggang kamatayan. Ordinaryong kasal lang ang naganap nitong nakaraang linggo sa bayan ng Lutayan, Sultan Kudarat. Ang gown ng bride nakahanda na. Maya-maya pa, isa-isa nang sumagala ang mga abay. Hanggang lumabas na ang bride at groom na parehong menor de edad. Ang lalaki, 16 anyos. 15 anyos naman ang kanyang magiging kabiyak. Ikakasal sila alinsunod sa relihiyong Islam. Limang araw matapos ang kanilang pag-iisang dibdib, pansamantala munang nakatira ang bagong kasal sa bahay ng bride. Si Princess at ang mister niyang si Kiko, hindi nila mga tunay na pangalan. Kinabahan po. Kasi ang babata pa namin, tapos nag-aaral pa po kami. Baka yun na yung kapalaran namin, na kaming dalawa talaga. Ang relasyon ng dalawa, nagsimula lang daw sa biruan nung buyuin si Kiko ng isa niyang kaibigan na ligawan si Princess. Yung tito niya po kasi, ex po nung ate ko, tsaka doon po kami nagkakilala. Tinutokso po kami na magkuhan kami. Ligawan. Nagigilig. Nagligo po. Siyempre yung maganda. Maganda po yung pakitungo niya sa akin, tsaka po mabait. Ang akala nila'y laro-laro lang na uwi sa totohanan nung si Princess nabuntis. 5 buwan na ngayon ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Napaaga po yung pregnant ko. Hindi ko alam yung gagawin ko. Bigla din kasi asa okay lang po siya. kasi yung anak ko kasi first time ko yung sa amin sa Islam kasi ma'am. Once kasi na ganyan yung nangyari ma'am, is kailangan talagang idaan sa kasal.
Dahil itinuturing na kasalanan sa Islam ang mabuntis ang babae na hindi pa sila ikinakasal, ang mga magulang na nila Kiko at Princess ang nagkasundo. Ang naisip ko sa aking sarili, puntahan ko yung magulang ng babae, magpaalam ako kung pwede na mamalikan kami. Ang pamilya ni Kiko nagbigay ng 30,000 pesos na dowry o kabayaran sa pamilya ng kanyang magiging kabiyak. Hanggang sa itinakda na nila ang araw ng kasal. Masaya na kinakabahan. Gusto ko po siyang magkasama. Sobrang tuwa kasi ang sa parents lang kasi is kung anong gusto ng anak nila, yun talagang. Hindi lang sina Kiko at Princess ang mga menor de edad na ikinakasal sa kanilang bayan sa buwang ito. Dahil 4 na araw pa lang ang nakararaan, sa gym sa bayan pa rin ng Lutayan, may isa pang ikinasal na mas bata pa sa kanila. Surprise ako. Kasi yung pangasawa ng babae sobrang bata pa. Ang bride, 16 anyos. Ang groom, 13 anyos lang. Siyempre, nila ko siya ina. Gina-ginor. Kinakapak ko niyan. Ito ba? Napil ko gera ni mahalak niya gera. Nulang China ka, wata ko ponggong ger pagayungan. Tas wata ko ponggong ger, harap ponggong pangarap ko. Ang seremonya, pinangunahan ng guro na kung tawagin, ustads, at ng pare o imam. Sinundan ito ng sayaw na pakiring, celebratory dance ng mga Muslim. Ang bagong kasal, sina Hajid at Lindy, hindi rin nila tunay na pangalan. Kwento nila, nagkasundo raw ang kanilang mga magulang na sila'y ikasal matapos silang mahuling natutulog sa iisang higaan. Damang wala ka dalo ng mga tuwa, magagaluman ta. Nasakit ka, wata ko po. Katulad ng maraming kabataan ngayon, sina Hajid at Lindy nagkakilala online. Masaya siya katsa. 2 months bago kami nagkita. Gabi-gabi na yun, pero magtakas siya. Punta naman sa bahay. Ginabawalan naman siya pero hindi siya makakuan ba. Isang araw, dumalo sa party sina Hajid at Lindy hanggang naabutan na si Hajid ng dilim. Kaya sa bahay ni na Lindy na siya nakitulog kung saan na nga raw sila nakita ng bayaw ni Lindy magkatabi sa higaan. Sabi ko sa kanila, bawal kung may nangyari sa bahay sa kalalaki, bawal na hindi kasal. Doon sa abroad yung nanay nila, nagalit pa siya. Sabi ko kung ayaw mo ikasal yung anak mo, magbigay ka ng pira na ibayad natin sa multa niya. Yung manang patakaran sa Muslim, sa Quran, ang parusa yan, ginapalo yan. Kaya gina, papadsaran, padalo niya ama, tas padalo niya ama, mingkaragkultaan ka na, papadsator. Na, tingin da, na mapakain tor. Padalo da, karang wala na ka padugay. Kaya sa takot ng kanilang mga magulang na maparusahan ayon sa relihiyong Islam, ang dalawa pinagkasundong ipakasal kahit pa sina Haji at Lindy parehong itinangging may nangyari sa kanila. Wata gitig ginano, di ko patulanin. Di ko patulanin ang kawata ger. Di siyang palitya. Tas tamasali mo akat ako, pagulyang ako. Nanay bidalo sa lakya, di kinarawate nan ka matuwar. Utak eh. Bidalo da, karang wala na ka padugay. Da, kanan bido, gagaluma ba? Ngayon, napilitang huminto ng pag-aaral si Hajid para magtrabaho. 6:00 pa lang ng umaga. Gising na siya para sumama sa kanyang amang mangisda. Ang magkasarantar sa wali. Kiranan. Kapagkadaan diyan, kapag pambitya sa babay. Ang toka naman sa kusina, ang misis niyang si Lindy na pansamantala ring tumigil sa pag-aaral. Katuwang siya ng ina ni Hajid sa pagtitinda sa maliit nilang sari-sari store. Nalagani ka magkaluman, nalagani ka pamantiyali. Sa oras na walang trabaho, si Hajid narito naglalaro ng mobile games. Bagay na madalas daw nilang pag-awayan ni Lindy. Minsan nag-aaway, may tampuhan, nagpipikunan, pero masaya naman. 2 sa 5 bata sa Moro o sabihin natin mga Maguindanao ay meron pa rin talaga nagiging child bride. Ang child marriage o ang tinatawag ditong kawing patuloy pa ring isinasagawa sa ibang bahagi ng Mindanao kahit pa taong 2022 ipinatupad na ang Republic Act 11596. Batas na nagbabawal sa child marriages sa Pilipinas.
Dito sa atin, nasa 16 per 20% ang minimarried off before the age of 18. So sana matapos na talaga yung practice na to. Kinailangan nating magpasa ng batas na malinaw, regardless of religion, regardless of culture, regardless kung ano man ang kinalakan nyo. Kung bata siya, hindi pa siya generally nasa developmental stage ng marriage. Meron din tayong physical considerations like yung katawan, biological na katawan. Ready ba sila for childbirth? Isa pa natin i-consider yung economic support, no? Usually ang bata, no, is nag-aaral, no, nalilimitahan yung opportunities for economic stability. Ang Muslim is governed by a special law, Republic Act 1083, which is known as the Special Law on Muslim Filipinos. Yan yung tawag nating Sharia. As far as Sharia is concerned, 14, no? At the age of 14. Take note 14 lang. Below that is ibang usapan na yon. So 14, pwede na yan on the condition na may consent yung parents. Ako po ay tutol dahil sa kailangan ay may total development ang isang bata para po magdesisyon. Then that requires maturity, di ba? Para ho sa isang napakaseryosong desisyon gaya ng marital contract. Nasa Sharia naman, full consent is required para po ang babae ay mapakasal at mahalin. Kailangan nga ng information dissemination. Pag nandito kayo sa Pilipinas, bawal ikasal ang bata. Period. No exceptions. Pwede silang kasuhan at pwede silang ikulong based on this, lalo na pag napatunayan na sila ay kasama sa facilitation, kasama sa solemnization, kasama sa involvement sa pagkasal ng below 18 years old na mga bata. Ang mayor namin ang payo niya, huwag muna mag-asawa ang lalaki at babae. So ibig sabihin, mag-aral muna. Ang sex education, importante siya kasi ito yung eye-opener na aside dun sa sexual activity, may mga risks involved. Samantala, kahapon lang, bilang pagsunod sa tradisyon na kung tawagin pangalilang, ang pamilya ni Kiko, sinundo na siya at si Princess para sa poder naman nila tumira. Tuwag 3 days, kunin naman ang tatay ng nanay ng lalaki. Kaya dito na naman sila. Kasi sila naman ang maghalaga. Aalalayan sila hanggang kaya na nilang bumukod. Sa kabila ng maagang pag-aasawa, sina Kiko at Princess, plano pa rin daw tapusin ang kanilang pag-aaral. Nurse, hindi po lang yung pag-aasawa sa pangarap. Police, para mahuli ko ba yung mga adik. Kapag yan, mahirap ka pahintol sa kulta. Dagal wakanta, dakabagalma, pekabagalma na magkapasar mangagi. Harpantyalin ka. Batas o tradisyon? Ano nga ba ang mas matimbang sa ating lipunan? Ano nga ba ang mas makabubuti sa kanilang mga kapakanan at mas makasisiguro ng kanilang kinabukasan? Ang Filipino-Norwegian na si Espen, sanggol pa lang nung ipaampon ng tunay niyang ina. Pero buenena sa buhay at ngayon, isa ng matagumpay na CEO at businessman sa Norway. Matagumpay na businessman at CEO ng sarili niyang kumpanya sa Norway si Espen. Walang dudang nasa tugatog siya ngayon ng kanyang karera. Pero minumulto pa rin daw siya ng kanyang nakalipas. Taong 1989 kasi nung mula Pilipinas, inampun siya ng kinilala niyang mga magulang at dinala sa Europa. At makalipas ang mahigit 3 dekada, si Espen muling tumapak sa Pilipinas para hanapin ang inang nagpaampon sa kanya. Kanya ba itong susumbatan o mananaig ang kapatawaran? Nito lang Biyernes, nakapanayam ko ang Filipino-Norwegian. Welcome to the Philippines and thank you for sharing us your story. Thank you po. Opo. Oh, you learned some Tagalog words fast. Ayos lang. Ang naging buhay ni Espen, binalikan namin sa kanyang mga larawan. What is this picture? This is when my adoptive parents came to pick me up. 1 taong gulang lang si Espen nung ampunin siya ng mag-asawang Norwegian.
mula sa isang children's home sa Legazpi City sa Albay. Why I was chosen, I'm not quite sure. Their only demand was that they wished to adopt a baby boy. Sa Haugesund sa Norway, namulat si Espen sa maganda at masaganang buhay. My family was very loving and caring and super happy to have me to Norway. My father in oil industry and service, and my mother in government. And I also came home to a sister. This is the winter in Norway, eh? Yes, this is in the mountains, which has been a big part of my childhood. Sa kanyang paglaki, napansin nga lang niya na meron sa kanyang kakaiba. What was it like? Unfortunately, some bullying, some people pointing at you, looking at you, and laughing at you. How did you bring that up to your parents? I was just asking why. Why do I look different? And they told me that I was originally born in the Philippines. Habang lumalaki si Espen, sa munti nilang paraan, gumawa ng mga hakbang ang mga kinalakhan niyang magulang para kahit papaano magkaroon siya ng koneksyon sa pinagmulan niyang bansa. I tried to go to the Asian stores to find something that was Filipino so that I could try to get some Philippine food or taste this kind of food also in Norway. You don't have any bitterness or any resentment that this is the fate that you were given? Not really, because at the time I was thinking, oh, why did I have this start of my life? And sometimes people were joking or bullying me with like, you came from so poor beginnings. But after in life, I've had my sweet revenge because I've used it to thrive and to succeed with the things that I've set out to accomplish. And it also gave me motivation. You get a burning desire to prove them wrong. At high school, I finished in my class top 3. I went to practice football and soccer. It was actually in a draft for the national team. Why did you turn them down? I had some injuries at the draft. You could have been the Philippines' Ronaldo or Messi. I could, maybe. I wish that my biological parents could see me thrive in my sports adventure. I understand you're the CEO of your own company and you're into a lot of things. I have my own company and I'm very interested in startups and entrepreneurship. Sa kabila ng tinamasang tagumpay, nanatili ang mga katanungan. I took initiative to start to investigate and try to find some information. I was looking through my adoption papers. Hanggang nalaman niya na ang pangalan ng tunay o biological niyang ina, Euphemia. Papers said that I was my mother's first child. Where do you start? How do you look for someone among hundreds of millions of people? It felt really hopeless. Kinalaunan, lumapit siya sa mga ahensyang nag-asikaso ng kanyang adoption papers. Way back July 15, 2008, sumulat sa amin yung Inter-Country Adoption Board requesting to locate the family. I sometimes imagine how my life would have been if I would have stayed in the Philippines with my mother. But at the same time, I think that her choice not only blessed me with the life I've lived in Norway. No bad feeling at all? I've let down my anger or my disappointment. I try to remove it from my spirit, from my soul. And so I've forgiven her for this, and I try to understand and accept the fact that she gave me away for adoption. I don't know what to say, but that's amazing. It must take some kind of a person to be able to do that and to be able to articulate it like you do. Kaya bisperas ng bagong taon, mula Norway, si Espen kasama ang kanyang partner na si Anna lumipad sa Pilipinas para hanapin ang ina niyang nagngangalang Euphemia. I think it has also something with my relationship to my girlfriend because we have been discussing and talking about having children ourselves. I felt that I needed to have a good answer to my own children. Where is Dad's country and where is he from? I always know about this, and he told me very early. I always wanted to support him.
Nag-post siya sa Facebook ng panawagan. I'm looking for Euphemia Daria, my mother, born in 1965 or 1966. I understand her life was hard, and God I trust to find her. At ilang araw matapos mag-viral ang post niyang yon, marami ang nagsabing kilala nila ang hinahanap na ina ni Espen. At narito raw ito sa Legazpi City sa Albay. Sir, excuse me po. Sir, kilala niyo po ba si Nanay Euphemia? Hanggang sa nahanap ng aming team ang babaeng ito, si Euphemia. Kwento ni Euphemia, ipinaampun nga raw niya ang isa sa kanyang mga anak. Pero hindi raw Espen ang pangalan nito, kundi Gerard. Pinanganak noong August 1988. Pinaampun ko siya noon. Pagkapanganak ko pa lang, mga 4 days siya. Tapos, ibigay sa taong magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Kung mamatay ako, di mayroong mag-alaga sa kanya. Kahit binigay ko ang anak ko, napaiyak ako. Sabi ko, ganito pala yun ang pakiramdam ng ina pag ang anak namimigat. Diba? Gawasay ko, anak, hindi sana pwede. Kaya lang, di ko naman kaya ang buhay ko. Intindihin mo, pag may pag-isip ka na, huwag kang magagalit sa akin. Isang araw, nabalitaan na lang daw niya na meron ng umampon sa kanyang anak. Basta, foreigner lang. Di nagsabi kong taga-saan. Ang pangungulilan niya kay Gerard, napunan naman daw nung biniyayaan pa siya ng isang anak, si Melvin, na ipinangako na niyang hindi na ipamimigay sa kabila ng hirap ng buhay. Gayunman, kailanman, hindi raw nawaglit sa kanyang isipan ang kanyang panganay. Hanggang ngayon, sige kong prayer, Mama Mary, Papa Jesus, tulungan mo ako na bandang huli magkita pa kami ng anak ko. Palagi ako sa simbahan, kumpisal, para mabuo ang pamilya namin. Sana nakasama ko siya. Sana naging kalaro ko rin nung bata pa ako. Kung hanapin natin siya. Hindi ko po gusto ang desisyon, pero kailangan dahil sa hirap ng buhay. Pero parang may detalyeng hindi nagtutugma ang pangalan ng ipinaampun niyang anak. Si Gerald po ang pinakauna kong anak. The name my parents in Norway gave me was Espen, but when looking at the papers, I found that my name was Gerard. At nitong nakaraang linggo, si Espen tumungo ng Albay para makita ng personal ang posible niyang ina. This is it. Waiting for so long. Nung mga oras na yon, si Euphemia nasa simbahan. Ang hindi niya alam, ang dasal na 3 dekada na niyang ibinubulong sa Diyos, sa araw na ito, dininig na. Excuse me, Mom? Hello, Mom. You are so beautiful. I'm so very sorry because I did it. It's okay. It's okay. Because hirap na hirap ako sa buhay. Don't worry. Don't think about it. We are here now. Ipinakilala rin ni Euphemia kay Espen ang anak niyang si Melvin. My brother. My bro. I'm your younger brother. Yes, and I'm your big brother. I'm small. Malakas ang lukso ng dugo na siya po talaga ang tunay kong anak. I thank you, Lord, for this day. I have prayed
so many times for you to guide me when it was so dark, and you shed light upon me and keep blessing my mother and my brother, and I will do everything which stands in my power to help them as best as I can, because my life has been good, and I want also to bring abundance and knowledge and clarity. Akala ko po hindi na kami magkita ng anak ko. Pero nagkita pa rin po kami dahil po sa inyo, Diyos ko. Maraming salamat po. Natupad na yung hiling ni Mama na magkita-kita kami muli. Bro, alam mo, isa akong palainom pero ngayon magbabago na ako. Thank you, Lord. Ipinakilala naman ni Espen ang kanyang partner na si Ana sa kanyang ina at kapatid. She take care of me. Thank you very, very much. You take care of my son. Melvin, ano masasabi mo sa nangyari? Masaya kami ni Mama dahil nakita niya na yung pinakamatanda sa akin. Hindi ko nga inakalain na may kapatid pa pala ako. Akala ko lang nag-iisa lang ako. Nanay, Euphemia, kamusta ho kayo? Kamusta ho ba na katabi niyo ho si Espen? Masayang-masaya po. Yung panalangin ko, natugon na po. Ano nakita niyo yung mukha niya nung sabi niyo? Excuse me, Ma'am? Ay, ganyang naghayapos. Niyakap mo na siya. Nakita niya raw yung mukha niya sa inyo eh. Parehas. Alin ang parehas, Nay? Sige nga. Mata, face, saka Nay, di ba tayo merong lukso ng dugo? Mothers know who their real child is. Did you feel that? Yeah. Yourself? Yeah. Nay, kayo, lukso ng dugo? Opo. Meron talaga. Ko anak ko siya. Baka habulin. Baka habulin daw po. Ano masasabi kasi baka niyo doon? daw po, pag mapera na, mag-ano na ako kasi porque may pera na, magpapakita anak sa anak ko. Ano masasabi niyo nga doon sa mga pumupuna? Kahit ano pang sabihin nila, ayon para ng Panginoon. Bagamat wala na silang duda na silang ay mag-ina, minabuti pa rin nilang magpa-DNA test. Just to have a documented proof that it's correct. Tawagin po natin si Mr. Jaime Lazatin para sa DNA results at para rin po gabayan tayo kasi kailangan ho yung mga ganitong masiselang mga pagkakataon may gabay ng isang eksperto, ang psychologist na si Dr. Vicente Panganiban. Mr. Lazatin, hawak niyo na po yung DNA results? Yes, ma'am. Kahit na medyo positive sila, na sila na nga yung mother and son, kailangan pa rin daw po ng DNA test. So we can set to rest any doubts. Sige po. Ang results na nakikita niyo sa screen, ang resulta ng isinagawa natin DNA test sa pagitan ni na Espen at Euphemia, ang probability of maternity ay 99.9%. Ayun! 9%. So, wala na hong kaduda-duda. No question. No question. No more questions. No more questions. Nay, siya nga ho yung anak nyo. Ito po. Wow. Jackpot. Jackpot. Dr. Panganiban, yung ganito pong mga sitwasyon, ano ho bang may papayo nyo? Basta una muna magkita muna sila, then establish mo muna yung relationship muna nila sa isa't isa. Kasi halos matagal silang nakawalay. Siyempre, maraming mga tanong, maraming kailangang habulin sa sitwasyon bagong simula. Yes, I feel so lucky, so happy to find my mother and my brother. And now will be a special relationships after this time. I hope we can share many good moments together.
in the future. I'm not sure it's possible to make up for all the years we didn't spend together. What I'm focusing on now is the time which is coming and the years we can have in the future. Si Espen, nakipag-ugnayan na rin sa National Authority for Childcare o NACC para sa plano niyang mag-apply ng dual citizenship. For change, I want to use my Filipino name, Gerard Marquez Daria. And this is the name that I plan to use for all my documents. Yung mga adult adoptee na gustong mag-search ng kanilang birth family or makita itong kanilang child caring facility kung saan sila nagmula, ay tinutulungan po ng NACC. Tumutulong din po kami na ayusin yung birth certificate. Any plans now, Espen, now that you've met your mom and your brother? We've had many plans already. And maybe also there will be a time for them to visit Norway. Kakaiba ang naging plano ng tadhana kay Espen. Nawalay sa ina, nakatagpo ng bagong pamilya sa malayong bansa, pero hindi niya hinayaang mapuno ng puot ang kanyang puso. Excuse me, Mom? Kaya pakiramdam niya, hindi lang siya ngayon pinagpala. Ang pagkatao niya, sa wakas, nabuo na! 99.999%! Ang uso ngayon para magkapera, magbenta ng mga antigo o mga gamit na may halaga. Hindi nagpahuli rito ang 81 anyos na si Lola Connie mula Batangas. Ang kanya raw gustong ibenta ang dampuhalan niyang kawa sa halagang ₱250 milyong. Misis, pagod na ba kayo sa kakakuskos ng inyong mga kawa? Paano kung sabihin ko sa inyo na yang mga antigo at kinakalawang nyong kawa, posibleng umabot na raw ang halaga ngayon ng ₱250 milyong? Masyado mahal. Imposible po. Pwede rin. Sentimental value, matagal na po kasi. Gaya ng kinakalawang na kawa ni na Gerald na sa tingin nila malaginto na raw ngayon ang presyo. Marami na nga raw ang nag-alok na bilhin ito. Pinakamalaki 200 lang. Ayaw ko na ibigay ng 200. Gusto ko 500. Dine sa Batangas, hindi mawawala sa mga bahay-bahay ang mga malalaking kawa. Ito kasi ang ginagamit nila sa tuwing may baysanan, yung tawag nila sa mga malalaking handaan. Pinamana po ito sa akin ng aming lolo. Madalas namin ginagamit, malalo na sa birthdayhan or kung anumang okasyon. Pero sa lahat ng kawa na narito, talaga namang namumukod tangi ang kina Gerald. Ang kanila kasi, ganiri lang naman kalaki. Ang hugis nahahawig sa igloo. Ang bigat, tinatayang 200 kilos o katumbas ng 4 na sako ng bigas. Kaya naman hindi basta-basta mabubuhat. Kailangan pa raw pagtulungan ng hanggang mahigit 10 tao. Hindi na ibabaliktad yan ng 3 tao o 5. Ay huwag niyo subukan at mababalian lang o kaya maiipit. Ang dambuhalang kawa, pagmamay-ari ng 80 anyos na si Nanay Connie, pamana ng kanyang mga ninuno. Nauna pangaraw ito kaysa sa mga pabrika rito ng tubo. Ang bayan ng Tuwi kasi napapalibutan ng mga tubo o sugarcane. Maliliit kami, nandiyan na siya eh. Yan daw ay sa mga lolo pa ng aking ina pagkatagal-tagal na nung wala pa sugar central dito. Marami silang mga bukire na ang tanim ay tubo. Yun daw ang pinag-aanuhan ng sabaw ng tubo, ginagawang maskubado. Sabi ng mga bata, hindi na nila pinagliliguan. Kasi pagka umuulan ng malakas, napupuno yan ng tubig. Sa laki ng kawa, ginagawa raw nga nila ito dating mini swimming pool. Nagdadala kami mga pagkain sa isang tabi, hanggang dito ko yan.
Sa tansya ni na Gerald, halos 200 taon na ang tanda. Pinaniniwala ang ginawa noong 1800s, panahon pa ng mga Kastila, at imported galing Europa. Bandang likod ng kawa, doon sa gilid, may nakautlaw pa doon na London. Siguro mga panahon pa ng Spaniards yan. Minsan ng araw may nag-alok sa kanila ng 200,000 pesos para bilhin ito. Hindi lang kami magkasundo sa presyo. Ayaw ko na ibigay ng 200, gusto ko 500. Kaya alam mong original na original, may pangalan naman. Antik na yan, wala kayong makikitang ganyang kalaki. Kung magkakataon, ang kikitain, ipantutubos daw nila sa nakasanla nilang lote. Nakasanla ito matagal na. Pero kami pinatitira pa dito. Kaya kami nagkautang-utang. Ang ama't ina namin nagpabalik-balik sa ospital. Dahil talagang hindi ko gustong makuha itong loteng ito ng maiba eh. Sina Nanay Connie nalubog pa sa utang nung namatay sa stroke ang kanyang mister. Yung ginamit namin pera sa ospital, saka yung kanyang pagpapalibing, iniutang namin yun eh. Kailangan mabayaran namin sa loob ng 1 taon. 200 plus pa yung babayaran namin. Pero aabot ba talaga sa kalahating milyong piso ang halaga ng antigong kawang ito? Ang mga ganito raw klaseng dambuhalang kawa, bihira na talaga ngayong makita, lalo pat ginawa ang mga ito 2 siglo na ang nakararaan. Maganda ang pagkakatuklas ng malaking kawa kasi pagpapakita yan na ang Batangas din ay malaman sa culinary heritage. Ayon nga sa kolektor na si Kyle Gianan, o mas kilala sa tawag na The Filipino Picker, posible itong maituring na collector's item kung papasa sa mga sumusunod na criteria. Kailangan mo muna malaman kung luma ba yan o bago lang na pinilit maging luma. So yun yung number 1 kalaban ng mga kolektor. Kaya si Kyle bumiyahe pa Batangas para personal na suriin ang dambuhalang kawa ni Nanay Connie. Posible nga bang nasa kalahating milyong piso ang halaga nito ngayon? So paglampas na siya ng 4 feet, baka tunay na to. Kakaiba talaga tong piece na to. Baka kayo rin po may antigong kawa dyan sa inyong mga bahay. Walang matutulog na kawawa. Antik na yan, wala kayong makikitang ganyang kalaki. Ang panimulang presyo ay sa aming pagbabalik. Fix na fixo kami, hanggang 500 do kami. Dambuhalang kawa ni Nanay Connie. Pinaniniwala ang 2 siglo ang tanda. Madami silang tinignan din eh. Hindi lang kami magkasundo sa presyo. Ayaw ko na ibigay ng 200, gusto ko 500. Personal itong sinuri ni Kyle. Tingnan natin to ha. Dito tayo sa side na to. Ito kasi yung pinakamalaki yung corrosion. Unang sinipat ang tinatawag na patina. Ang hinahanap ko ay signs na talagang pinaluma lang ngayon, pinaulanan lang ng ilang months. Pero yung corrosion niya o yung damage niya sa metal, ang lalim na po eh. Ayan po, kitang-kita eh. So, bali nakalagay dito is parang Buchanan, London. No? Definitely not made in the Philippines. Usually, ang gumagawa nito sa atin dati, mga Chinese, nagulat ako nakalagay dito, London. So, kakaiba talaga tong piece na to. So, sukatin ko muna, ha? At ang huling test, ang sukat at laki ng kawa. So, paglampas na siya ng 4 feet, medyo luluwag ng loob ko eh, dahil parang baka tunay na to. Kung mahigit 48 inches ang sukat nito, sigurado raw na gawa noong 1800s. Pero kung papalo pa ito sa 60 to 70 inches, mas matanda pa. Ibig sabihin, posibleng mas mataas pa ang halaga. Eksakto, 80 inches. Ang usual na mga bago or mga reproduction, hindi na aabot ng 80 eh. Hanggang 48, wala na. Ito yung gusto kong, yung labi eh. Almost doble. So, yun yung mga sign na talagang lumang-luma siya. Ibig sabihin, pasok ito sa requirement ni Kyle para maituring itong antigo. Yung hinihinging amount ni na Lola is proper or tama na 500,000. Si Kyle may ipinakilalang potential buyer kina Nanay Connie, ang professional picker din na si Nick. Ang panimulang presyo ko ay 250,000. Eh kung dadagdagan ko po, kahit po sabihin kong 275,000 po.
Hindi pa rin ho kami ano ng presyo. Fix na fix ho kami. Wala hong lalabes, wala hong kukulang. Hanggang 500 ho kami. Dagdagan ko pa po ng konti, gawin ko na po saradong 300,000 po. Hindi pa rin ho kami maibibigay. Family heirloom no? Family treasure. Kung sakali ho naman na nagkausap-usap po kami ng mga tiyahin ko, at sila'y pumayag, baka ho tawagan ko kayo. Ano nga ho, matulungan niyo kami. Walang duda, ang kawa na lutuan ng asukal ni Nanay Connie ang dahilan ngayon ng kanyang matatamis na ngiti. Sa kasal ni Judy, isa lang ang kanyang hiling. Hindi man siya maihatid sa altar ng yumao na niyang Daddy Francisco, sana raw magamit man lang niyang bridal car ang lumang SUV o kotse nito. Pangarap ng bride-to-be na si Judy na maihatid sa altar ng kanyang Daddy Francisco. Bagay na ipinagkait ng tadhana dahil ang kanyang ama 3 taon nang wala. Pareho nating hinintay itong araw na to pero wala ka. I wish with all of my heart, ikaw yung maghahatid sa akin. Kaya ang tanging hiling ni Judy ang mahanap sana ang dating sasakyan ng ama na gamit noon ng kanilang pamilya para sa araw ng kanyang kasal para gawin niyang bridal car. Yun na lang ang paraan para makakasama ko yung father ko on my wedding day. Parang siya ang maghahatid sa akin sa araw ng kasal. Yun nga lang, ang puting kotse ng kanyang tatay halos 1 dekada nang naibenta. Hindi ko nakilala, sila lang yung nag-transaction. Hindi ko alam kung saan yung car. Sa dinami-rami ng mga sasakyan ngayon sa Pilipinas, paano kaya ito matutunton ni Judy para umabot sa araw ng kanyang kasal? Ang mga kalsada at eskinita ng Villanueva, Misamis Oriental sa Mindanao, saksi sa naging paglalakbay noon ni Judy at ng kanyang Daddy Francisco, sakay ng dati nilang puting SUV. My dad and I were very close. Ako lang yung only child. Wala akong ibang pinagsusumbungan kundi yung father ko. Taong 2003 nung nabili raw ng kanyang ama ang isang second-hand na sasakyan sa halagang 350,000 pesos. Ito ang kanilang naging kauna-unahang family car. Yun yung binili niya for himself with his retirement money. Ito rin daw ang gamit ng kanyang ama nung hinatid si Judy sa ospital para manganak sa panganay niyang si Cheska. Yung sasakyan kasi yung ginamit from the hospital when I gave birth. Siya yung naghahatid ng anak ko from her kindergarten days up to high school. Every Sunday, we would go to Cagayan de Oro for lunch. Sabay na kayo! Sunod na lang ako sa inyo, ha? Sunod ka tayo. Yung graduation ng anak ko, si daddy yung nagdadrive. Birthdays ng family, pumupunta kami sa mga beach. So doon nabuo yung closeness din namin sa loob ng sasakyan. Ang kanilang white car, tila kakambal ng araw ng kanyang ama. Yung everyday niya na lakad, sometimes pumupunta siya sa farm, yun ang ginagamit niya. He loved that car very much. Yung tire guard niya, cartoon. Tapos imagine nyo, no, matanda yung nagdadrive ng sasakyan. Parang contrast. Pero makalipas ang 13 taon, kinailangan nila itong ibenta. Yung white car kasi namin, wala siyang aircon. He got sick in 2018 and we bought another car. I would use that to bring him to dialysis session. Kung dati, si Judy ang pinagmamaneho ng kanyang ama, kalaunan, si Judy naman ang naghatid sundo sa kanyang ama sa ospital. Marami na siyang kwento, parang mawawala na siya sa mundo. I had no husband, but I had my daughter and yung mother ko kasi was very old na. Hanggang taong 2020, sa edad na 82, ang Daddy Francisco ni Judy namatay. Yung strength of the family, if only dad was here, he would tell me kung ano yung dapat na gagawin. Nung nawala na siya, parang I was lost. You never really get over your parents' death. Pero walang nagawa si Judy kundi ipagpatuloy ang buhay.
Kinalaunan, nahanap din niya ang kanyang forever, si Christopher. At sa linggong ito, nakatakda na silang magpakasal. I wish ikaw yung maghahatid sa akin on my very special day. Kasi pareho nating hinintay itong araw na to eh. Pero wala ka. I wish with all of my heart, ikaw yung maghahatid sa akin. All set na ang lahat, maliban nga lang sa gagamitin nilang bridal car. Nung hinahanap ko kasi sa Facebook kung ano yung the best white car, medyo may kamahalan. Biglang pumasok lang talaga sa isip ko yung white car namin na binili ng daddy ko. Yun na lang kaya ang problema, hindi niya alam kung sino ang nakabili nito. Hindi ko nakilala, sila lang yung nag-transaction. Kaya hinanap ni Judy ang mekaniko na naging middleman noon sa bentahan, si Winston. Pinahanap ko sa kanya kung sino yung nakabili. Pero yung nangyari, wala siyang contact number. Ang nagbenta, nadaanan lang, wala akong number. Naisipan ni Judy na manawagan online. Looking for the family that bought our Pajero back in 2016. Taga Villaregiapo ni sila. I want to rent it for my wedding day. My dad loved this car so much. Madami nang nag-PM sa akin. Sabi nila, kilala namin yung nakabili ng sasakyan nyo. Siya na nga ba ang nakabili ng puting sasakyan ng ama ni Judy? Talagang porsigido ako nahanapin. At kung ito na nga ang ibinenta nilang SUV, ang tanong, sa kalumaan nito, aandar pa kaya? Same lang yung itsura niya. Nawala lang yung si Tweety Bird sa likod. Ano nga yung Pajero ang ipangita? Sakay na sa ating pinakahinihintay sa aming pagbabalik. Bride-to-be mula Villanueva, Misamis Oriental na si Judy on a mission para hanapin ang pinakamamahal na sasakyan ng yumaon niyang ama para gamiting bridal car sa kanyang kasal. Porsigido ako nahanapin kasi parang nandun na rin yung daddy ko eh. Matapos niyang mag-post sa social media, nakatanggap si Judy ng mensahe mula sa nagpakilalang anak di umano ng nakabili sa sasakyan. Pwede kayang puntahan ko na lang yung father mo para kausapin ko. Ang itinuturong nakabili ng sasakyan, ang 71 anyos na si Tatay Alexander. Kwento niya, sa mekanikong si Winston nga rin daw siya noon nakipagtransaksyon. Kuha niya sa akin, alok, 220. Nagtawaran hanggang na pakuan ko siya sa 200,000. Masyado yung si Mr. Aklan. Kahit luma na, malaki pa rin daw ang naging pakinabang sa kanila nang nabili nilang sasakyan. 8 taon pa nga raw nila itong naging family service. Puntas Cagayan, magbili ng ito ang sakyan namin. Hanggang ilang linggo pa lang ang nakararaan. May pumunta sa bahay, itong sasakyan nito ang hinahanap. Ayo! Hi, sir! Ikaw si Sir Alex? Oo, ma'am. No? Sulod, ma'am. Sulod ko, ha? Oo, sulod lang. Hala, naarag yun. Actually, nakita na yun ako siya. Ano nga yung Pajero ang ipangita? Ano yung sakyan ang ipangita, ma'am? Ano ko, sir, ha? Okay, sana, kuhan. Wala, uy, pareho rin yung gihapon sa una. Maura gihapon. Dire, daddy. Yun, makita ka. Mami. So, nung nakita ko yun, grabe yung rush of memories. Pero ang malaking tanong ngayon, aandar pa kaya ang napakaluma ng sasakyan? Ipahiram din kaya ito ni Tatay Alexander kay Judy sa araw ng kanyang kasal. Kahit walang upa, ako mismo ang mamaniho ako. Hatak ko sa kayo libre lahat. Hindi ako lang isip, yung talagang buong puso ko magpahiram. Natuwa ako nung in-offer niya sa akin na siya yung magdadrive. Finally, magiging parte na rin yung daddy ko sa big day ko. At kahapon lang, tuloy na ang kasal. Mixed emotions yung nararamdaman ko. Naalala ko yung daddy ko, yung mga memories namin noon. Ngayon na, andito na ako sa simbahan. Feeling ko pa rin na andito siya. Wala man na ang kanyang ama. Ramdam naman daw ni Judy na narito siya.
Sa reception, isang mensahe rin ang inialay ni Judy sa kanyang ama. I hope, Daddy, you are happy. Gignan gud ko nimo sa una that you really love tupi because nakita niya yung kaugalingon kang tupi. Akong dako nga pasalamat kang Sir Alexander Lu. Salamat kayo for making my dream come true on my special day. It means so much to me. Yun ang namimiss ko talaga sa kanya, yung nagtatalo kami sa sasakyan, minamadali ko siya kasi nga nalilate na ako. Marami yung sinasabi, huwag kang magmamadali kasi makakarating din tayo, mabagal man o mabilis yung takbo natin. At nakarating nga si Judy sa kanyang kasal na parang kasama pa rin ang kanyang ama. Meron ba kayong mga kwentong kakaiba, nakatutuwa, nakamamangha? KMJS na yan. Ipadala lamang po ang inyong story suggestions, kalakip ang mga video at litrato sa aming Facebook fan page. Hanggang sa susunod na linggo po para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso mo, Jessica Soho. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.